Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi na natututo ang marami sa ating mga kababayan sa tuwing malapit ang mag-deadline. Doon laging nagkukumahog. Kaya tulakan dito, balyahan doon. At mayroong pang mga nag-over the bakod at kinimatay sa mga humabol magparehistro para sa barangay at sangguniang kabataang election. Noong pong nakaraang eleksyong pambarangay noong taong 2010 o 2010, umabot sa halos 48 bilyon ang bilang ng mga rehistradong botante. Mahigit 2 milyon naman ang rehistrado para sa eleksyon sa sangguniang kabataan o SK. Unahin natin ang sitwasyon sa lungsod ng Maynila. Nakatutok doon live si Ruth Cabal. Ruth? Mike, nandito nga tayo ngayon sa District Office ng COMELEC dito sa Maynila. Nagkagulo dito kanina dahil nga doon sa dagsa ng mga tao na naghahabol na makarehistro para sa synchronized barangay at sangguniang kabataan elections. Bukas na kasi ang huling araw ng rehistro. Narito ang aking report. Pasado alas 12 ng tanghali kanina, ganito ang tagpo sa tanggapan ng Commission on Elections sa Maynila. Hindi mahulugan ng karayom ang labas ng COMELEC Manila. Sarami ng taong nakapila para humabol na makapagparehistro para sa synchronized barangay at sangguniang kabataan election sa October 28. May ilang naipit. Sa haba ng pila, ang ilan nagpumilit ng pumasok sa loob ng COMELEC. Ang lalaking ito hinimatay na. Umabot na nga sa kalsada ang pila ng mga tao. Dito tayo sa bungad nitong opisina ng COMELEC Manila. Papasok doon sa mismo office nila ng mga parang satellite offices dito naman para sa mga sangguniang kabataan. Kahit anong oras pa kayo nakapila dito? Kaya na po kung 5. So, hindi na tayo makapasok doon sa dulo ng pila kasi kanina pa ba kayo nakapila dito? Ba't Opo. gumagalaw? Gumagalaw ba? Hindi. Hindi po. Sobrang siksikan na po eh. Kasi ka na. Bukas pa ba? Bukas pa ba sa loob? Hindi ko nga po alam. May pila na lang para may mangyari man lang. Pero ba't kayo na kayo nagparehistro? Last day na po kasi. May klase po kasi hindi po rin mapabayaan. Ngayon nag-absent na nga lang po eh. Sinubukan naming makapasok sa opisina ng COMELEC na nasa 2nd at 3rd floor ng gusali. May mga nakaharang na bakal sa harapan ng entrance kaya ang iba nag-o-over the bakod na. Bakay, ano oras na kayo nandito? Alas 5 po. Alas 5 po. Ano sabi sa inyo? Walang lumalabas sa taga-COMELEC? Wala pa po. Bakit ka ba nakikipagsiksikan dito para makapagrehistro? Para po makaboto po ako. Tsaka magkaroon po ang silbi sa barangay. Ilang beses na nagkatulakan at balyahan ang mga taong nagpupumilit makapasok. Halos nagka-stampede na nga. Hanggang sa umeksena na ang mga pulis at sila na ang nagbarikada. Sinara na rin muna ang 2nd floor ng tanggapan. Tila wala nang ang silbi ang express lane na ito. Gaya niya, natatakot ako niyan. Paano ako makakaano niyan? Ay, natakot kayo sa bigsek. Ay, siyempre, kung matulak ako, may matay ako dyan. May ilang nagbakasakaling makapasok sa pintong ito na para raw sa mga empleyado ng COMELEC. Pero maging ang mga gurong ito at ang isang buntis hindi rin makapasok. Ayaw kayo papasukin? Bakit daw? Exit lang daw po dito. Exit lang daw. Saan daw pipila yung mga buntis? Saka yung ano? Hindi ko po alam. Ha? Pwede po yan. Ayaw po nila magpapasok. Senior, hindi po pwede. Nagsimula noong July 22 ang voters registration, bukas ang deadline. Sa registration para sa SK, ang mga taga-barangay na lang daw ang namigay ng numero na tatawagin na lang para mas maging maayos ang proseso. For 4 days, nababakante na kami ng alas 3. Ngayon, syempre, last minute, saka sila nagsasabay-sabay. Yung iba nga po, yung every vote counts po. So, kailangan din po talaga yung sa akin. Mike, tinanong natin si COMELEC spokesperson James Jimenez kung bakit ganito nga yung naging sitwasyon dito, no? Kung bakit parang tila hindi ma-handle nung kanilang mga tauhan yung crowd dito. Ang sinasabi niya kasi medyo talagang nagkasabay-sabay nitong mga huling araw yung registration nga ng mga tao. Dito sa opisina na ito ng COMELEC, 6 na distrito kasi yung kailangan na tumatanggap ng rehistro dito, kaya nagkasabay-sabay lahat yan. Tapos ang isa pang sinabi rin, nung nakausap natin ng COMELEC officer dito ay medyo maliit na yung kanilang opisina. Tapos
tapos medyo luma na raw. Kaya hindi talaga sila makahawak ng malaking bulto ng tao dahil nga baka daw nandyan yung danger na baka daw mamaya mag-collapse pa yung flooring nila. No? Pero alam mo kanina, Mike, pasado, bago mag-alas 5, ay nag-hold na yung COMELEC office dito at nagsabi na nasarado na sila for the day. Pero kung makikita nyo naman dito sa aking likuran, eto, nandito tayo sa mismong entrance nung office, no? Eto, tingnan mo naman at nagsisiksikan pa sila nandito sa may papasok sa loob, no? Sir, bakit ho hanggang ngayon naghihintay pa kayo dito? Ayun po kasi naman papasok. Kanina pa yung yata mga 5 or 4, hindi na sila papasok. Pero nag-cut off na sila nagbabaka sakali. Babaka sakali rin. Kasi kahapon din kasi, ganyan din nangyari. Puro ano sila. Pero nagbigay sila ng number, gano'n ba? Yung ibang hindi namin alam, yung binibigay silang number sa iba. Then yung nagbigay sila ng number, then yung ibang makakapasok bigla. May mga sumisigit sa linya. Pero matanong lang kita, bakit ngayon ka lang nakapagrehistro? 10 araw yung registration? May pasok kasi. May Student. pasok. Okay, sila po. Kayo, sir, ano pong hinihintay nyo dito? Paparehistro po, paparehistro. Tapos na po yung cut-off kanina pa bago mag-alas 5. Di may number na po kami. May number na kayo. Pero, mag-overnight pa kayo dito? Anong plano Hindi ko nyo? po alam. Bahala po sila kung anong gano'n nila. Basta kami may number. Gusto namin kayo makapagrehistro Pero ba't mo ba kayo gusto makarehistro ngayon? Talagang gusto nyo bang makaboto? Opo naman. Para- Kailangan talaga. Kailangan talaga makaboto. Pero kasi Mike, alam mo kanina tinanong na rin natin si spokesperson James Jimenez. Sinabi niya for now, ang abiso sa kanila ng COMELEC ay hindi raw sila magkakaroon ng extension para dito nga sa registration para sa barangay at Sangguniang Kabataan elections, Mike. Ruth, matanong ko lang, yung mga tao yan kusa ba nagpunta dyan? O merong mga nangimbita sa kanilang magparehistro o nanghikayat sa kanila magparehistro o nagsama sa kanila dyan at dinala sila dyan para makapagrehistro? Ruth? Yung ibang nakausap natin kanina, kasi may mga estudyante, yung ibang estudyante naka-uniform pa, no? Sinasabi naman nila ay talagang gusto daw nilang makahabol dun sa registration. Pero may ibang nakita tayo, may mga kasama silang mga taga-barangay na nagdala rin sa kanila dito kasi yung ibang mga taga-barangay, nakita natin medyo nagfa-facilitate sila ng registration, especially doon sa Sangguniang Kabataan. No? Pero ang sinabi na monitor na daw yan ng COMELEC dati, sinasabi nga yung iba daw actually naghahakot daw ng mga botante. Pero ang sinasabi naman ng COMELEC ay wala naman daw mali kung magdala dito yung mga barangay officials ng mga magre-rehistro kasi nga nakakatulong din naman daw sila kahit papano para ma-facilitate. Basta lang daw, wag lang daw makikialam sa registration at wag lang daw makikialam doon sa loob na mismo ng COMELEC office. Mike. Okay, Ruth, mukhang magkakaroon ng karagdagang detalye tungkol dyan sa bagay na yan si Sandra Aguinaldo. Maraming salamat, Ruth Cabal.